Ibay de Luna, siya pong Acto National President. Tungkol po ito sa press ko nila kanina ng mga transport group. Magandang hapon po, Ma'am Liberty. Si Alex po ito. Hello ma'am, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon, Ma'am Liberty. Nagkaroon daw po kayo ng press con kahapon ng transport group. Ano pong mga Yes po. napag-usapan po ninyo sa sinagawa niyo pong press con kahapon? Napag-usapan namin doon na ma'am about dun sa subsidy ng ating excise tax saka yung ating value taxes. Na sana po magkaroon tayo ng fuel subsidy. Subsidy po yung hinihingi namin doon. At kung maibibigay po sa amin ng ating gobyerno na maging 55, although alam namin na mahirap din po talaga yan. Pero sinatry po namin na mabigyan po kami ng ganung ayuda na magkaroon kami ng subsidy doon sa mga fuel natin nationwide. So ito po ay lahat ng sa lahat ng mga drivers, iba't ibang uri ng drivers, Ma'am Liberty. Yes po. Oo. Kasama po dito yung ating mga PUJ, ating mga taxi, mga UB at mga bus at ating mga trucking at yan din po sa multicab natin at mga tricycle. Ma'am, gusto ko lang maitanong kasi 'di ba sa sobrang yung walang preno nga pagtaas po ng presyo ng krudo. Ngayon po ba kumusta pong ating mga drivers at ilan po ba ang kinikitang nila as of now kung meron lang po kayong datos? Sa maghapon po, Ma'am Alex, ganito po yan Ang nangyayari po sa amin, ikot lang ng 2 ikot. Pero yung iba naman maghapon po umiikot. Pero minsan 400 to 250 ang kinikita nila sa mga traditional. At ganoon din po, Ma'am, sa mga naka-modernize natin. Although hirap talaga po. At eto na po yung senaryo na kapag tumaas pa po ito ng tumaas, talagang kusa na po kaming hihinto at bagamat marami na pong huminto. Ayan po, yun yung pong susunod kong tanong po. May mga huminto na po ba? At Yes po. may datos po ba kayo kung ilan po sa kanilang huminto? Dito po ba Hindi sa naman Metro po Manila? kasi namin nakuha yung datos nito. Pero yung mga nagmi-meeting kami, may mga ilan na po na mga cooperative at korporasyon na yung kanilang mga modernized, kung 10 po to, minsan 3 na lang yung lumalabas. Kumbaga palitan na lang ang ginagawa nila. Although nagdudugi po kami at kami nga po ay humihingi ng moratorium po sa land bank, sa DBP at ganoon din po sa mga private banks natin. Na sana po talagang magkaroon na po ito ng memorandum circular from ating LTFRB, DOTR para po doon sa pag-uusap na kahit na tubo na lang po ang bayaran namin doon sa ating mga naka-modernize ng 3 buwan. Kasi nga krisis po, Ma'am Alex, yung ating mga panahon ngayon. At talaga pong namamatay na po ang transport sa buong Pilipinas. At po ito ay magtutuloy-tuloy po na 200 pesos na po per litro, talagang ganun po ang senaryo na ating na magaganap po na senaryo sa ating transport sector sa buong Pilipinas. At magamat meron na po tayong ayuda para dun sa mga service contracting natin, nagpapasalamat po ako sa ating Presidente Marcos, sa ating DOTR, sa ating LTFRB, kay Atty. Bigor Mendoza, sa ating chairman, na yung aking hiningi nung nakaraang 23 ng strike ng ACTO kasama ang United Transport Holiday po natin na kasama po yung mga federation ng ating mga korporasyon, mga cooperatives, nationwide po, eto na po ang binibigay po ng ating gobyerno. Although bagamat na napakadugo po ng ating pagbibigay ng ating fuel subsidy, hindi man nasasapat at kulang-kulang po. Eto naman po nakausap din po namin ng Atty. Bigor Mendoza sa aming press doon kahapon na yung mga kulang at mga hindi nabigyan, pwede pa pong mag-submit sa kanilang opisina po sa Kalayaan. Ayan, Ma'am Liberty, may statement po kasi si former DOE Secretary Petilla na malabong bumalik na daw sa dating presyo ng langis. Sakali Yes pong po, totoo ito, anong inyo yan. pong susunod na hakbang? Hihirit pa ba kayo ng taas pasahe, Ma'am Liberty? Siguro po ang pwede nating ihirit dyan, although suntok sa buwan yung aming hinihingi kahapon na magkaroon ng subsidy dun sa mga fuels natin, na maging 55, back to the 55 po tayo, medyo problemado po talaga dyan. At alam naman po natin na hindi po magaganap agad-agad dyan, dahil kahit may power set anong ating gobyerno, special power na sinasabi,
na nabigyan na siya ng mga senador at congressman, talagang medyo mahirap po yung hinihingi po talaga namin. Pero sinubukan po namin na humingi para sa hanin ng transport sectors nationwide na ibalik yung 55. Kung hindi naman na ibabalik agad-agad po to, ang hinihingi ko na lang po, yung pagtaas ng pamasahe. Sana mabigyan po kami ng 2 piso sa pagtaas ng pamasahe nationwide. Pero di po ba dati ay inihirit nyo na po yan? Parang di pa rin hanggang ngayon napakikinggan ng gobyerno. Yes po, syempre po, ako naiintindihan ko naman yung ating mga mananakay, syempre yung ating mga manggagawa, although naiintindihan po namin yung sitwasyon. Ang gusto lang po namin na sana, nananawagan po ako sa ating mga commuters, sa ating mga mananakay, na sana maintindihan po nila ang sitwasyon ng hanay ng transport sectors ngayon, dahil napakahirap po talaga at krisis na po yung aming mga hanap buhay dito nationwide sa hanay ng transport sectors. Yes po, alam po namin kasi talagang ramdam din po namin kapag sumasakay din po kami sa jeepney, sa taxi, talagang minsan umihirit na lang yung ibang mga drivers na kung pwede dagdagan. So syempre, kumbaga ramdam din namin kung ang nararamdaman yung krisis, kumbaga isa tayo dito. And Ma'am Liberty, safe to say ba na mas malala pong sitwasyon ngayon kumpara po nung COVID-19 pandemic? Yes po, mas malala po to. At talagang mamamatay po ang hanay ng transport sectors. Noon naman po kasi sakit lang yun eh. Ngayon po talaga, sakit po sa bulsa, sakit Totoo po sa yan. lahat ng ng buong katawan namin, talagang mamamatay dito dahil kami po ay may mga pinag-aaral ng mga estudyante. At pangalawa, pag wala po kaming kinita ma'am dito, wala po kaming kakainin sa hapagkainan namin. Kumbaga yan naging hanap buhay nyo. Yan yung source ng hanap buhay nyo. So pag nawala Yes talaga po. yan, paano naman yung, kahit yung mga kami din ay maapektuhan kasi mawawalan din kami ng sasakyan, masasakyan. Yes po, at yan po ayaw po namin mangyari yan ma'am na kayo po ay maapektuhan. Ang gusto po namin ng akto po at na hindi lang akto nationwide na sa hanay ng transport sectors na makapag serbisyo kami ng maayos. Kaya hinihiling ko na po sa ating gobyerno na sa 14 daw, magkakaroon na po ng mga libreng sakay nationwide. At ito ay para, dati kasi sa mga konti lang natin na mga ruta to. Pero ngayon po, magkakaroon tayo ng nationwide na libreng sakay. Kailan po ito, ma'am? Sa 14 daw malalaman natin, 14 na April or 15. Doon pa lang malalaman kung magkakaroon. Opo. And meron na po talaga pero ipatutupad na po nila. ipatutupad sa 14 and 15. Ngayon po itong April, ma'am. Yes po. And ma'am, sa tingin niyo po kung hindi pa kayo mapagbigyan ng gobyerno natin, kayo po ba ay may planong magsagawa ng tigil pasada? Kung talaga hindi maibibigay itong pagtaas ng pamasahe, hinihiling po natin sa presidente na ito ay dagdag ng 1 kilong bigas bawat baba at akyat ng mga pasahero namin. Kasi nga po ma'am, may ulam pa tayo. Kahit namumurahing ulam po, makakain lang po yung ating mga pamilya sa hanay ng transport sectors. At wala pong magugutom. At ganun din po ma'am, hinihiling ko rin po sa ating mga operators nationwide, akto man o hindi, na babaan na po muna nila yung kanilang mga boundary. Kasi para mag-met doon sa gitna yung ating mga operators at mga drivers natin, na kahit papano po, kumita sila na May wag po tayong maiuwi pa rin. magugutom. Opo. And ma'am, ano pong panawagan niyo sa gobyerno at mensahe rin po sa lahat? Ang mensahe ko lang po at panawagan sa ating presidente, sa ating DOTR, Secretary Giovanni Lopez, at ganoon din po sa ating LTFRB Chairman Vigor Mendoza, na sana po agaran pong solusyon ang kailangan po namin at kami po ay mamamatay na po. At hindi lang sa mamamatay, kapag hindi na po kami lumabas, paano naman po yung ating mga mananakay. Ayan, At sana po maging maayos po to. Salamat po sa inyo ma'am at God bless you po. And thank you so much po, Ma'am Liberty De Luna. Siya po ang National President ng ACTO. And God bless you po and ingat po kayo. Ayan, si Ma'am Liberty Libay De Luna, ang ACTO National President po ng ACTO. Siya pong National President at nakapanayan po natin ngayong hapon dito po sa Pulso ng Metro. Ang oras po natin, meron na po